Hello, no? So ngayon, no, pag-usapan itong tungkol sa mga ginagawa ng mga tao, no? Kung gaano ka-hypocrisy, o gaano ka-hypocrites ang mga tao. Dito, sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, kundi sa lahat ng dako ng mundo, hindi mawawala ang mga pulubi. Homeless, kung in English. Itong mga taong ito, lagi natin itong nakikita sa mga city, sa mga syudad, sa labas ng mall, sa tabi ng kalsada, or kahit saan man. Tinitiis nila yung init at ulan upang makasurvive lamang sa araw-araw sa panghihingi ng mga pagkain upang mabuhay lamang. Ngunit anong ginawa ng mga tao? Sinabihan na sila ng mga tao, kumpleto yung katawan mo, malakas ka, bakit hindi ka magtatrabaho? Hindi nyo ba alam na sinasabi dito sa Deuteronomy, sa utos ng Panginoon, na wag nating kalimutan ang mga taong ito. Inutusan tayo ng Diyos na tulungan natin ang mga taong ito. At wag nating kalimutan. Ngunit ang tao lumalayo. Every time na makita nila ito, dinadaanan nila lamang nila ito. Pero ito ang nagiging nagpaka-hypocrite sa mga tao. Mas naawa pa sila sa mga hayop kaysa mismo sa mga pulubi na tulad nila mismo na lubos ding nangangailangan at gusto ring mabuhay sa araw-araw. May mga tao na bumibili ng mga mamahalin at masasarap na mga pagkain mula sa mga karinderya, sa fast food, sa restaurant at binibigay doon sa mga hayop. Ngunit hindi nila binibigyan yung mga pulubi na lubos ding nangangailangan na tulad nila. Gusto kong malaman ninyo, kung gusto ninyong panalangin, kung gusto ninyo ng blessing, pansinin ninyo ang mga taong ito, mga pulubi. Hindi nyo ba alam na minsan ang Panginoon bumababa sa lupa? Ang mga anghel ng Diyos bumababa sa lupa. Nagkakatawang tao sa pamamagitan nila upang sukatin ang tao. Ayon dito sa Biblia sa Proverbs, kung ikaw tumutulong ka doon sa mga needy or mga pulubi or mga nangangailangan, nagpapautang ka na sa Panginoon. O isipin mo, so nangangahulugan, kung tutulong ka sa kanila, tutulungan mo sila, ang Diyos ay magagantimpala sa iyo. Ngunit anong ginagawa ng mga tao ngayon? Dinadaanan lamang nila sa likod at mas naawa pa sila doon sa mga hayop. Binibigyan nila ng masasarap na mga pagkain ang mga hayop, pero yung mga tao na katulad nila na tinubos din ni Kristo doon sa krus, na humihingi ng konting tulong at pagkain para din pangsuporta nila sa kanilang pang-araw-araw, ay hindi nila pinapansin. Mas naawa sila doon sa mga hayop kaysa doon sa mga tao nga tulad nila. Ganito ka-hypocrites ang mga tao sa panahon ngayon. No, so wag sana natin itong gawin. Kung gusto mo ng blessings, tulungan mo ito. Naalala nyo yung sinabi ng ating Panginoong Kristo patungkol sa parables. Yung parables na sinabi niya na, yun hindi talaga parables yun. Dinadaan niya lang sa parables, pero totoo talaga yung nangyayari. Yung sinisiparit niya yung mga taong matuwid, parang isang karnero, dito sa kanyang kanan at itong mga taong mga hindi sumusunod sa kanya nandito sa kanyang kaliwa. Anong sabi ni Kristo? Ang ginawa ninyo sa mga taong ito, sa mga kapatid kong ito, na mas mababa ang sitwasyon tulad ng mga pulubi, ay ginawa ninyo sa akin. Kung tinutulungan nyo sila, tinutulungan nyo ako. Ginawa nyo yan sa akin. Pero kayong mga nasa kaliwa, na sinumpa ng Panginoon, doon kayo sa kadiliman. Kasi nga, nakita nyo akong hubo, gutom, hindi nyo ako binibigyan.
So ano sabi nila? Hindi ka naman namin nakikita. Pero ano sabi ni Kristo? Ang ginawa ninyo doon sa mga kapatid kong nasa bababa, ginawa ninyo sa akin. So hindi nila nila ginawa sa akin. Yun yung sinabi ng Kristo. Ganon din yun. So kung makita mo ang mga pulubi, kung nagbibigay ka ng mga tulong sa kanila, para na rin ikaw ang nagbigay ng tulong doon sa Panginoon. Ngunit kung hindi mo pinapansin sila, tinatalikuran mo lamang sila, para na rin tinatalikuran mo ang Panginoon. Alam mo ba na ang tao ginawa ng Diyos sa kanyang imahe? So gawin natin yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Kung gusto mo ng blessing, pansinin mo ito. Pansinin mo sila. Pagdating ng dulo, ang Diyos ay siyang maggaganti sa iyo. Matutuwa ka pagdating ng panahon. Ngunit kung hindi mo sila papansinin, pagdating ng dulo, wala ka rin mapapala. Masasayang ang buhay mo. Masasayang ang pagkakataon na sinayang mo dito sa lupa. Sabi na yan ng ating Panginoon na ang mga pulubi, mga mahihirap, hindi yan mawawala sa inyong mga lugar, sa inyong mga bansa, sa mga city. Kaya inuutosan tayo ng Diyos na tulungan sila. Bakit? Kasi itong mga taong ito, wala ito silang mamamana dito sa lupa. Ang tanging nilang pag-asa ay ang Panginoon lamang. Tignan mo ang nangyayari doon kay Lazaro at saka sa mayaman. Tignan mo ang nangyayari kay Lazaro na mahirap. Andoon siya sa kaharian ng Diyos. Pero yung mayaman na hindi man lang nagbibigay ng pagkain doon sa mahirap kay Lazaro, andoon itinatapon sa impyerno. Yung parables na yun, isa yung example na ito ang mangyayari. Ganito ang sitwasyon, ganito ang pattern, ganito ang sistema na mangyayari sa mga tao. Simple lang yan. Huwag kang hypocrites. Kung maawa ka sa hayop, kawaan mo ang tao na katulad mo. Kung binibigyan mo ng mga pagkain sila, mas lubos mong bibigyan ng tulong yung mga taong katulad mo. Huwag mong pagsabihan, hindi ka, dapat magtrabaho ka. Kaya nga andyan yan, sinasadya, ang Diyos ang may gawa na magiging ganyan yan. Kasi nga, ito sila nagiging blessing sa mga tao kung paano mo sila papansinin. Kung nagbibigay ka ng tulong sa kanila, sa Diyos ka nagbibigay ng tulong. Kung pinapansin mo sila, pinapansin mo ang Panginoon. Pagdating ng dulo, matatanggap mo ang gantimpala na para sa mga matuwid. Ang buhay na walang hanggan. Yan mismo ang sinabi dito ng ating Panginoon sa kasulatan sa Biblia. Kaya, kung naawa kayo sa mga hayop, kawaan nyo sila. Ganyan lang kasimple yan. Do not be hypocrites. No, so hanggang dito lang. Maraming salamat and advice, everyone.